May mabagsik mga kababayan na patama si First Lady Lisa Marcos kay Inday. In-interview kasi po ni Katonying si First Lady Lisa Marcos. Matindi po yung patama. Malamang maglaway at maulol mga kababayan sa grabe niya, Mr. Maravillas, ang description mo. Maglaway at maulol. Gano'n naman talagang tamang description dito sa mga DDS kasi yung patron nila, gano'n din ang ay pagkaulol. Pag napanood nila yung interview mga kababayan ni Katonying kay First Lady Lisa Marcos at madamay madamay sa galit mga kababayan si Katonying. Basag na basag po dito. Kaabang-abang. Sabi dito sa teaser ni Katonying, ang mabagsik na patama ni First Lady Lisa Marcos kay BP Sara. Pero niya, Mr. Maravillas, di ba may nauna ng video si Inday? Nagba-viral ngayon yung pagkain niya ng bagoong na patama sa bagoong bagong Pilipinas. Kumakain po ng mangga, tapos bagoong. Sabay sabi si Inday na ito niya yung mangga gamit. Ayan pa, mahilig po magparinig si Inday tulad ng tambaluslos. Ganon sila, mga kababayan, ang hilig magparinig. Pero anya, Mr. Maravillas, number 1 pa rin yung mag-ama sa survey. Yan ang lumalabas po doon sa survey, latest survey ng Fintangery. Di ba niya, Mr. Maravillas, Tangery lang? Fintangery. At saka number 1 pa yung yung DepEd ni Inday sa Octopus survey. Sabi nga natin mga kababayan, malamang ang sinurvey po, yung Chinatown, o kung hindi, yung mga Chinese students na spies under investigation ng armed forces po. Kasi pati nga daw sa Davao, napakarami ng mga Chinese. May nag-message sa atin, sa dami ng mga Chinese, baka yun ang natanong ng Fintangery at Octopus. Lalo mga kababayan, siguradong papalapit na kasi yung midterm election. Malamang ang daloy po ng pundo galing sa Beijing. Sintindi na ng baha doon sa Dubai Airport. Nakita ninyo yon, mga kababayan, yung Dubai Airport? Lumubog sa baha. Ganon mga kababayan, kasing tindi siguro ang pundo galing sa Beijing na bumabaha ngayon dito sa ating bansa. Ano tingin po ninyo? Pero ang good news na pwedeng ikasama ng loob ng mga anti-Marcos, yung mga taga-Finta Kingdom, ang ating Pangulong BBM, isa sa 100 most influential people for 2024 ng Time Magazine. Lalo yan, Mr. Maravillas, maninikip ang dibdib ng mga DDS. Sigurado po, yung pagkahuli nga po ng 13.3 billion worth ng shabu, aros atakiin na po sa puso yung yung mga DDS, kinuyog na mga paninira po. Yung nahuli po siniraan ang siniraan, ayaw talaga patalo yung kanilang patron. Kasi naman po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nang ma-interview ng mainstream media, in-emphasize talaga na walaan niyang namatay ni isang tao. Walang putukan, dinahandahan.
yung pakasalita, talagang in-emphasize niya. Ayan tuloy, nagwawala yung mga minions ni Maudix. Galit na galit po. Stage daw yung operation. hindi sila makapaniwala na pwede pala ang bloodless drug campaign dito sa ating bansa. Ang gusto nila kasi maraming namamatay. Gayahin lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ginawa ng ginang patron. Kasi pag ganon, damay-damay sa ICC. Gustong itrap siguro mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos para may kadamay si Maudix sa investigasyon po at warrant of arrest someday. Naghanap ng damay. Ganon sila kasama mga kababayan. But before kibigay sa inyo yung mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan at makatutuwa ng balita po. Analysis, hindi kayo maligaw, kaya dito po kayo. Mga Marcos loyalist, tumulong po tayo sa paglaban natin sa fake news. Share lang po ng share and subscribe. Di ba? Yun lang po ang pwede ninyong maitulong sa akin. Wala tayong hindi natin ugali na manghingi ng pakape. At GCash po. Wala tayo sa ganon. Tulad ng mga DDS vloggers, ang hilig po sa. Kaya tapos, ina-accuse tayo na bayaran ng palasyo. Ang hilig po sa ganon. Ginagamit po yung vlogging para mangwarta sa mga viewers. Wala po tayo ganon. Ang kahilingan lang natin, i-share lang po ninyo para malabanan natin yung fake news. Yun ang ating objective. Tama po? Click subscribe agad, mga kababayan. At wag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads, syempre. Para may pambili man lang tayo ng bugas. Tama? At para sa tuloy-tuloy ng pagunlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova po. Lagi na pong matao dito sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product galing po South Korea, iGlow Serum. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger. Sa messenger niya mismo, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application nito. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayan po ang mga legit nating mga negosyo. Dito lang doon sa mga mga DDS vloggers. Asa lang sila mga kababayan sa hingi at mga political sponsors nila. Kaya galit na galit sa akin. Yung ina-accuse tayo ng mga fans nila
na bayaran daw ng Palasyo Malacanang. Kasi naman niya, Mr. Maravillas, labas-masok ka sa palasyo. Sino ba naman po tayo natatanggi sa imbitasyon? Nakita nila yung ating efforts na tumulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos during the campaign. So, nireward din tayo, mga kababayan, sa pamamagitan ng pag-invite sa atin to honor and to, nagtatanaw ng utang na loob. Siguro, yung Palasyo Malacanang, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya pinakontak tayo sa Presidential Communications Office. Masama ba yun? Nakita tayo na wala tayong motibo na magkaposisyon sa gobyerno. Hindi tulad ng ibang mga naunang vloggers po, dumikit ng dumikit sa Palasyo Malacanang para po ma-appoint as ambassador. Hindi man po siguro qualified. Reject po. At sabi, ang dami pang mga gustong ipasok. Wala tayong ganun po. Masaya tayo na nakikita natin yung ating Pangulong Bongbong Marcos and ang kanyang mga kasama na sincero pong naglilingkod para mabago ang kalagayan ng ating mga mamamayang Pilipino. And with the efforts, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na nalampasan, kasi napakagaling po ng ating Pangulo, nalampasan po in just a very short period of time. Less than 2 years pa lang po. Kahit nga yung war on drugs po, mga kababayan, sabi nga natin, nagmukhang duwende. Yung war on drugs, mga kababayan ni Maudigs, nagmukhang duwende, hindi ngayon matanggap ng mga Duterte at ng kanyang mga minions. Kaya po, sinisiraan po yung ating administrasyon, lalo na yung nahuli pong 13.3 billion. Pinagdudahan na stage daw po. Wala kasing binatbat si Maudigs. Pwede pala ang ganon. Bloodless campaign, mga kababayan. Ni isang putok walang narinig, mga kababayan. Pero toni-tonilada yung nahuli ng ating mga authorities. O di ba napakasaya po? Pero imbes na sumaya, nanggalaiti po yung mga yung mga DDS, nanggalaiti po kung ano-anong mga kwentong marites po ang ibinabato sa ating Pangulong BBM. Hindi kasi nila matanggap na nagmukhang surot na lang. Ngayon niya, Mr. Maravillas, kasi kanyang kanina duwende, ngayon surot na lang. Nagmukhang surot na lang po. Ilalo na ngayon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos na pangalanan, nakasama po sa 100 most influential people of 2004 ng Time Magazine. Yan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos na sinisiraan po. Hindi matinag po, mga kababayan. Ladong inaangan po sa buong mundo. Di ba? Sabi dyan, look, President Ferdinand Marcos Jr. has been included in Time Magazine's 100 most influential people of 2004. Marcos was cited for his post-pandemic efforts in standing steadfast against Chinese aggression in the South China Sea. Diba? Inangaan siya kasi siya ang totoo, mga kababayan, na nanindigan, hindi siya nagpasinda. Hindi tulad po ni Maudigs na sinabihan lang ni Xi Jinping, you'll be in trouble niya. At maapektuhan niya yung ating pagkakaibigan. Na yung pagkakaibigan, mga kababayan, may maitim na motibo. Kasi yung property ng kanyang kaibigan, kinakamkam niya. At ang gustong mangyari ni Xi Jinping, habang kinakamkam niya yung property
ng kanyang kaibigan, dapat ikaw kasi kaibigan ko, huwag kang magreklamo. Dapat tahimik ka lang. Pag hindi niya, awayin kita dyan, girahin kita. Ayun, nanginig mga kababayan sa takot si si Maudix na tinatawag ng kanyang mga minions na maisog. Pero nangatal sa takot, pumasok ngayon sa kompromiso na secret deal. Kita ninyo, kinilala ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa paninindigan po. Yan ang totoong maisog na leader. Valiant leader. Kasing tapang ni Bonifacio. Yan po. For standing steadfast against Chinese aggression in the South China Sea. Time magazine said, Marcos brought technocrats back into government, steadied the post-pandemic economy, and elevated the Philippines on world stage. Sabi po ng Time magazine, many problems persist including extrajudicial killings and journalists routinely attacked. But by trying to repair his family name, Bongbong may reshape his country too. Kita ninyo mga kababayan, binago ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung imahe na masama ng ating bansa to the world stage. Dati ang sama po ng reputasyon ng Pilipinas, lalo na yung war on drugs. Yun po yung extrajudicial killings, yun ang sinasabi doon. Pero ngayon po, pati yung mga human rights groups hindi na po nag-iingay ngayon kasi naaayon po sa kanilang agenda ang ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung may pagrespeto sa buhay ng ating mga mamamayan. Tingnan ninyo yun, mga kababayan, na nangyari pong pagkahuli ng bilyon po, 13.3 billion worth ng shabu, pinakang malaki in history po. Hindi pa yun nagawa ng previous administration. Kaya naggagalaiti po sila kasi napapahiya sila. Nagmukhang inotil po. Yung previous administration, naging inutil na lang. Kaya sabay silang umaatake ngayon. Kita ninyo? Pero Mr. Maravillas, ang gusto kong marinig na kwento sa iyo, yung sabi ni First Lady Lisa Marcos. Sabi ni First Lady Lisa Marcos, bad shot siya kay Inday. Kasi po, lahat daw lahat ng kabutihan ginawa na nila, lalo na ng kanyang asawa. Pero nagawa pa ni Inday ang mga bagay na sabi nga po ni First Lady, kahit niya si Leni Robredo, hindi niya yun ginawa. Pero nagawa ni Inday, despite niya, yung referring doon sa lumarga sila, di ba? Papuntang Germany. Iniwan si Inday na caretaker. Imbes magtrabaho si Inday, nandun sa anti-Marcos rally, na ang sigaw ng mga tao doon, Marcos resign. At tinawag pa si yung kanyang asawang adik, bangag, ng dating Pangulong Digong at yung mga nagrarally doon po, mga speakers doon. Si Inday nagsiselfie-selfie doon at pangiti-ngiti. Hindi niya yun nagawa ni Leni, pero nagawa ni Inday. Kaya bad shots siya sa akin. Ayan po. First Lady Lisa Marcos, First Lady Lisa, inis kay BP Sara, bad shot na yan sa akin. Sabi dyan, hindi na naitago ni First Lady Lisa Marcos ang saloobin laban kay Vice President Sara Duterte Carpio kaugnay sa mga isyong ipinupukol sa kanyang asawang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng isang broadcaster sa unang ginang, si Katonying po ang nag-interview, sinabi nitong naging mabait siya kay BP Sara pero nasaktan siya dahil sa kabila ng ginagawa ng presidente para protektahan ang kanyang pangalawang pangulo ay
binabanatan pa ito ng kanyang kapamilya at kinakaladkad sa isyu ng iligal na droga. Dumalupaan niya si BP Sara sa rally kung saan binanatan ang presidente. Kaya sumama ang kanyang loob. Maskian niya ang dating katunggaling si dating Vice President Leni Robredo ay hindi ginawa ang ganitong paninira sa Pangulo. Kaya walaan niyang dahilan para makipagmabutihan ito kay BP Sara. Tama po yung ating mga analysis. Kaya sabi ko sa inyo, tayo rito, what you see, what you hear is what you get. You decide. Yan ang slogan natin mga kababayan. What you see is what you get. Walang bulhan dito, mga kababayan. Truthful po tayo sa ating mga analysis. Yung mga nakikita natin sa sa behavior ng ating mga political leaders, pati ng kanilang mga members of the family, sinasabi natin objectively. Di ba sakto yung ating mga kwento? So tama lang, mga kababayan, yung naging reaksyon ni First Lady Lisa Marcos, kasi sobra-sobra po ang mga binibitawang panglalait, paninira, mga masasakit na salita, pananakot ng buong pamilya po ni Inday. At si Inday nandun. Kaya sabi ko, yung pagbiyahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos pa Amerika, na hindi na iniwan na soul caretaker po si Inday, ang ibig sabihin nun, mga kababayan, tuluyan nang nawala ng tiwala yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siya binigyan ng tagapagbantay na 2. Tama ba? Yun sana ay mga signs na kung may delikadesa pa si Inday na natitira, madaling sabi, kung may hiya pa lang sana na natitira sa pagkatao ni Inday, itong nangyari po na iniwan siya na caretaker pero may kahati, dapat sana nag-resign na lang siya as member of the cabinet. Lang sabi ng iba, paano naman anya, sayang man yung napakalaking, pinakang malaki ang budget kasi ng DepEd. What? Yun nga po na yun nga po na 125 million na confidential funds nilunok po in 11 days. At nang tanggalan po ng confidential funds si Inday, sumama ng todo yung loob, nagtantrums na nagtantrums. Ngayon, possibly, ito analysis ko, mga kababayan, possibly in-advisean si Inday ng kanyang ng tatay niya at mga patagalan na lang niya, mga political advisors niya. Huwag ka niyang magre-resign. Hayaan mo niyang tanggalin ka. Pagkapaladan niya na lang ng muka. Kasi pag umalis ka niya, lugi ka. Ang matitira sa yung budget, yung sa pagka-vice presidente na lang. Budget ng Office of the Vice President. Pero kung manatili ka niya as DepEd Secretary, you have the biggest budget sa bureaucracy, yung DepEd. Sayang naman niya. Tama po yung ating basa po, mga kababayan. Kaya kahit wala man pong na-accomplish si Inday, pero anya Mr. Maravillas, di ba laging top si Inday, number 1 nga daw sa survey ng Octopus? Yung DepEd, pati si Maudix, number 1 sa Fintangere survey. Sabi ko sa inyo po, nag-aanap buhay lang yan ng mga survey firms. At malamang sa malamang, may mga sponsors yan, mga kababayan, galing sa Beijing. Para po, yung mga politiko po na kampi sa China, manalo sa eleksyon sa pamamagitan po ng mind conditioning operations. Through survey. Alam natin yan. Galing tayo sa mainstream po eh. Yun ang gawain po, mga kababayan. Huwag kami
Sabi ng First Lady, dumalo pa niya si BP Sara sa rally kung saan binanata ng presidente kaya sumama ang kanyang loob. Maski niya ang dating katunggaling si dating Vice President Leni Robredo ay hindi ginawa ang ganitong paninira sa Pangulo. Kaya walaan niyang dahilan para makipagmabutan ito kay BP Sara. I always kind to her. I was always kind to her. Bad shot na yan sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together. Di ba sama-sama tayong babangon muli? Pupunta ka sa rally. Tatawagin ang presidente mong bangag. Di ba yon? Di ba you're going to laugh? Tama ba yon? Even Leni never did that anang unang ginang. So kapansin-pansin na sa tuwing may aktibidad na hindi maiwasang magkita ang First Lady at BP Sara ay hindi nagbabatian ang mga ito. Sabi nga natin, naintindihan natin po yung damdamin. Hindi naman politiko po si Mrs. Marcos. Pero sa totoo lang, kahit po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang niya pinapakita kasi natura sa kanya yung pagiging mabait. Pero sigurado, inis na rin mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong. Makikita ninyo sa mga statements ngayon, tumitigas na po yung tumatapang na po yung mga pananalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At tingin ko, hindi na po magtatagal, may gagawing mga actions yung ating Pangulong Bongbong Marcos na will force Inday to resign. Kung hindi man, mismo na i-terminate ng ating Pangulong Bongbong Marcos for loss of trust si Inday Sara. Malapit na sa aking pakiramdam. Ito po yung interview ni Katoning. Pupunta ka niya sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Leni never did that. Di ba mga kababayan? Ayan po mga kababayan. Yung interview, portion ng parinig ko sa inyo yung audio niya. So yan po, mga kababayan, i-play natin. Dali lang. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Budget rin. Budget daw? For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong banal, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Sara. I was... Abangan po ninyo yung interview, full interview ni Katoning. Sigurado, Katoning, siguradong kukuyugin ka ng mga DDS niya sa pag-interview mo kay First Lady Lisa Marcos. Sasabihin ng mga DDS, isa ka niyang bayaran. Tulad ni Mr. Maravillas, binabayaran ng Palasyo Malacanang. So ilan na tayo na mga bayaran ng Palasyo? Ganon katindi mga kababayan itong mga kulto ni Maudigs. Ay, gina niya Mr. Maravillas, tinawag mong kulto. Kulto man talaga po. Kasi yung spiritual advisor niya, kulto. Kaya po, hindi makaintindi po ng tama. Walang pagkaunawa po sa katotohanan. Kasi nasanay sila mga kababayan na maniwala ng mga kasinungalingan ng kanilang mga puon, ng kanilang patron. Di ba? So abangan po ninyo mga kababayan yung interview ni Katoning. I-plug na natin dito. Pero anya Mr. Maravillas, ano yung sinabi mo kanina na number 1 pa rin si Maudig sa survey? Number 1 pa rin po. Nagpa-survey po yung Fintangery. Ano? Tangery 2025 elections, senatorial preferences. Number 1 po si Maudig. Na-dethrone si Erwin Tulfo. Ayan ba?
kilalaman po ninyo kung sino-sino nandiyan dyan, no? Ang pang-12 po, si Tolentino. Number 7, si Super Ate. Tapos yung Octopus Survey naman po, most trusted po si Inday. Most trusted and best forming government. Bakit forming? Performing siguro yan. Government agency in the first quarter of 2024. 82% po. Trust rating ni Inday. Pero nagbaba siya po. Mula sa iba man pala. Trust rating tapos performance rating. Yung DepEd, 82. Ang trust rating, performance rating po, 84. Sumunod lang po yung namimigay ng bigas. DSWD. Pero ayaw maniwala ng mga tao. Sabi ni Ricky Pinpin, rig-an niya. Sabi ni Maria GT Satin, mind conditioning. Sabi ni Wems, uso na talaga ang labasan ng survey dahil tinitake advantage ang kakayahan ng mga mamamayan. Sabi ni J. Umalin, kurakot ratings yata yan. Sabi ni Aljon Salibio, same old thing. Every time na may mga issues, check agad nila ang trust rating, satisfactory ratings, electoral surveys, etc. Kunyari, hindi bumababa para kunyari sila pa din ang panalo pagdating sa oras ng eleksyon. Utuin nyo mga sarili nyo. Walang maniwala po. Kitang-kita naman po na kinakamuti po tayo ng mga survey firms ngayon po para niya Mr. Maravillas. Tama yung duda mo. Ginagamit po ito para i-kondisyon ang isipan ng mga mamamayang Filipino. At malamang-malamang ang funding nito galing kay Xi Jinping. Ito naman ang mga survey firms. Hanap buhay nila yan. Kung saan sila kikita, doon sila. Tama ba, mga kababayan? Huwag magpa-uuto. Huwag pa-uuto. Pero niya, Mr. Maravillas, ano yung sinasabi mo kanina na may video si Inday na kumakain ng bagoong? Patama siguro yun sa Bagong Pilipinas. Bagoong. Yung mga propagandista nila, di ba? Yung Bagong Pilipinas, tinatawag na bagoong. Tapos, may sinasawsaw siyang mangga. At sabi ni Inday, ang bagong kaulugan daw ng mangga gamit. Pinaparinggan po yung ating Pangulong Bongbong siguro nito. Another name sa mangga gamit daw. Pakinggan natin mga kababayan. I-play ko po. Ayan po. Kabalo mo say another name para sa mangga. Unsa man? Tawag ano na yun? Mangga gamit. Unsa man? Tawag ano na yun? Mangga gamit. Another name daw sa mangga. Mangga gamit. Another name para sa mangga. Unsa man? Tawag ano na yun? Mangga gamit. Kita ninyo mga kababayan. Ito ang mga sinyales na malapit na mag-resign si Inday. Mag-resign siya o sipain siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lalo't nilabas na mga kababayan yung totoong damdamin. Dati iniisnab-isnab lang muna ni First Lady Lisa Marcos si Inday. Pero ngayon, nagpa-interview na siya at sa kanyang pananalita, lumalabas na despite ng kabutiang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, trinato ng mabuti si Inday, masama pa rin yung ibinalik sa kanila. Madaling sabi, short of saying po si Mrs. Lisa Marcos na si Inday po ay isang ingrata. Tama ba? Short of saying. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi ginawa ng lahat. Trinato kang mabuti. Parang yung nangyari po kay Martin Romualdez. Sumasalang na lang si Inday sa kampanya.
Lahat mga kababayan ay ginawa ni Martin to support Inday. Pagkatapos, tinawag lang siyang tambaluslos. Ganun katindi. Sa Bible may tawag dyan na ito yung mga tanda, mga kababayan. Yan siya, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 13. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves. Nagmamahalang sa kanyang sarili. Sarili lang niya yung iniisip niya. Wala siyang iniisip na iba kundi selfish lang. Self-interest lang po. Makasarili. Ginawan mo na ng mabuti, gagawan ka pa rin ng masama. Covetous, boasters, proud, blasphemers. Ay, ito pa. Dito si Inday, mga kababayan. Unthankful. False accusers. Yung tatay niya ito, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Yan ang description din ng mga ng mga DDS. Minamasama nila yung mabuting ginagawa ng ating Pangulo. Ito pa, yung mga pro-China, traitors. Kita ninyo, yung Bible po, parang nagbabasa ka lang ng mga kaganapan, nagbabasa ka ng dyaryo, mga kaganapan sa ngayon. Exact description ng mga pag-uugali nila. Ayan man lang po, mga kababayan. Tayo, mga believers tayo eh. Ako po isang believer, hindi na ako nagtataka kung bakit ang sasama ng ugali ng mga taong yan. Kasi nakadescribe po sila. Lalabas talaga ang mga taong ingrato, unthankful, yung mga mabubuting gawa ng ating Pangulo, masama pa rin yung tingin nila. At marami yung traidor. So nagtaka pa kayo kung bakit ang daming Judas ngayon. Tama ba? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.